Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alam niyo, naghahanap ako ng ano, ng yung update doon sa kaso ni Jinggoy kasi gusto kong malaman yung mas malalim pa paano siya nasangkot doon. 'Di ba? Kasi ang alam ko niyan, siya si Enrile at si Bong Revilla. Si Bong Revilla ay absuelto. At hindi rin siya kabilang doon sa inuutusan na magbalik ng 124.5 million pesos. Ang inuutusan doon yung mga co-accused niya na sina Louie at saka yung isa pa. Yun ang mga inuutusan ng korte. So, gusto ko malaman, ang nakita ko po kasi ang tinype ko doon etong Janet Napoles at saka yung Dennis Cunanan. Ay, lumitaw itong kay Mayor Raffy Biazon. Anak ito nung dating general at dating senador Biazon. Yung sa pork barrel, yung sa PDAF. Sa Napoles. Yan. Hi, good morning din po kapatid Trexie. Yan. So nakita ko ngayon. So, napakalkal ako bakit kanyo. Kasi itong si Raffy Biazon, mahal na mahal ito ng mga taga Muntinlupa. Ito, isa siya sa itinuturing na katulad po ng Pasig City Mayor na si Vico Soto, na mga politiko, mga batang alkalde na maganda yung ginagawa sa kanilang nasasakupan. Anak po ni Rodolfo Biazon, di ba? Ngayon, kinalkal ko, ang dami ko tuloy nakuhang mga screenshots sa pagkakakalkal ko. Eto, sa kanyang page, nung 30, so sabi rito, 3 out of 4 cases dismissed na. Bigla ko naalala si Leila de Lima. Pero itong kasong to matagal na to Hindi ko lang talaga akalain na nasangkot din pala siya rito. So tinignan ko, ano ba talaga nangyari? Mamaya, papakikita ko sa inyo. So sabi niya rito kampo ni Mayor Raffy, kumpiyansang maaayos din ang natitirang kaso. Isa na lang. Ito, iginagalang po namin, ito yung sabi ni Attorney Mitchell David Espirito, spokesperson niya. Iginagalang po namin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan, bahagi po ito ng proseso ng ating hustisya. Gayunpaman, ikinagulat po natin ang hatol kay Mayor Raffy Biazon sa akusasyong paglabag sa RA 3019, yung graft. Lalo na nauna na siyang naabsuelto na siya sa 3 ng charges kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang charges na bribery at money laundering ay nauna nang na-dismiss nang dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngayon naman ay acquitted din si Mayor Biazon sa charge ng malversation. Okay, so doon po sa pagwawaldas ng pera ng bayan, ito yung pinakahuli na na-dismiss. Sa ngayon, 3 sa 4 na reklamong isinampalaban sa kanya ay naibasura na. Isa mula sa ombudsman. So ibig sabihin, doon pa lang sa investigating panel, ombudsman, kumbaga sa piskalya, wala pong nakitang probable cause. Yung 2 umakyat sa Sandigan Bayan sa korte, napatunayan na pambasura din. Sabi rito, umaasa po tayo na gaya ng mga naunang kaso ay maabsuelto rin si Mayor Raffy sa dulo ng proseso ng hustisya. Batid naming bahagi ito ng due process, kaya't buong paggalang at pananampalataya naming gagamitin ang lahat ng posibleng legal na remedyo. Maghahain tayo ng motion for reconsideration upang hilinging muling pag-aralan ng Sandigan Bayan ang desisyon at patuloy nating isusulong ang mga legal na hakbang upang ganap na malinis ang kanyang pangalan. Ayon kay Mayor, patuloy niyang itataguyod ang batas, ang parehong batas na nagbibigay sa kanya ng karapatan at espasyo upang linisin ang kanyang pangalan at ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang. Mahalagang linawin natin na hindi pa pinal. Tama, hindi pa naman po final yun So, subject pa nga ng motion for reconsideration. 'Di ba?
Pagka hindi pa rin umobra, apilan ninyo hanggang Korte Suprema. O, marami pang prosesong legal na pwedeng pagdaanan. Ngayon, sabi, at magpapatuloy ang kanyang panunungkulan ayon sa mandatong binigay sa kanya ng mga mamamayang Muntinlupeño. Totoo ba yun? Kasi nga hanggat walang final decision, yung final and executory, kailan ba nangyayari na maging final and executory ang isang desisyon? Hindi po naman nangangahulugan na kailangan umabot ng Korte Suprema. Meron po sa RTC pa lang. Di ba meron niyang ilang palugit like 45 days para mag-file ng MR. Correct me if I'm wrong if it's 45 days or 30 days. Pero pwede mag-MR. Pag hindi po siya nag-apila, nag-motion for reconsideration man lang, or hindi siya umapila sa Court of Appeals, diba, within the window frame para dyan, then magiging legal and magiging final, hindi legal, magiging final and executory yung hatol. Okay? So rito, sabi nila, paabuti namin ito hanggang kaduluduluhan. Bakit? Sino ba naman ang gustong makulong ng 6 na taon and then you will be deprived, diba, from holding public office, whether appointed or elected. Diba? Siya, pila mo talaga. Ayan, sabi rito, patuloy siyang maglilingkod ng buong puso, may malasakit, may dignidad at may integridad. Sa kabila ng pagpapagsubok, nananatiling matatag ang pamahalang lungsod. Tuloy ang mga programa, tuloy ang serbisyo at higit pa sa lahat, tuloy ang ating kolektibong pangarap para sa Muntinlupa. Isang lungsod na makatao, maunlad at matibay ang pagkakaisa. Alright, so nagulat nga ako talaga na pati pala ito, nadali ng PDAF. Oh, eto pa, sabi ko siya, kakakalkal ko. That was December 3, 2013. Sabi dito, he is no sacred cow. Bakit? Pagkagaling niya ng Kongreso, nalipat po siya diyan sa parang alam ko sa Bureau of Customs, ayan. Kaya lang nung nasangkot na yung pangalan niya sa mga, 'di ba si Cunanan ay naging state witness at ang nagkumbinsi diyan mag-state witness, sabi nila, ay si asawa ni Corina Sanchez. Sino nga 'yon? Mar Rojas. Si Mar Rojas. Yan. Naalala ko si PBBM, sinabit din dito eh. Sinabit din si PBBM nga pala dati sa sa PDAF na yan. Kaya lang ang ginawa ni PBBM kasi hindi niya po nahawakan ang pera. Hindi niya man lang inasikaso ang pag-release ng pera na napunta ron kay Napoles. Sa kanya yung proyekto, pinaubaya niya lahat sa DPWH. And then, tong mga taga-DPWH ang kumana. Nakadamay ang pangalan niya kasi sa kanyang proyekto. Pero hindi niya pinakialaman yung proyekto, yung project. Makita nyo rito, ganun din halos ang nangyari dito. Kaya nagtataka ko, ba't nadali siya? Ito, sabi, he's no sacred cow. Sabi niya rito, ito nga, nag-announce siya ng resignation and then sabi niya, he doesn't mind being government's sacrificial lamb to prove that Palace ally are not untouchable. Okay, so hindi siya nanatili sa pwesto niya. Yan, Biason's name was included in the list of individuals whom the DOJ charged with malversation, bribery, and corruption practices. Ito nga yung draft. Yan, tungkol doon sa, may kinalaman doon sa pork barrel scam involving Napoles, and then he explained that he had resigned, pinaliwanag niya siya, nag-resign para po protektahan si Pinoy. Bakit? Kasi magagamit pa ng mga kritiko laban kay Pinoy itong kaso niya. Kaya sabi ito, the report quoted Biason who said, at this point, if that is the role I'm playing now, so be it. Sabi niya. So, sa puntong ito, kung ito yung papel na aking gampanin para maprotektahan lamang ang ating Pangulo, si Pinoy, sige na. Yun. Kasi tiwala siyang mababasura din yung kaso. Ano ba nangyari doon? Ito na po yung kwento. So meron pong allotment
no, nagkakahalaga po ng 3 million pesos. No. Ang ginawa niya, dati sikat na sikat itong Technology Resource Center. Sikat na sikat dati yan. No. Kaya lang nasangkot para sa kawalangian, kaya nawala yung Technology Resource Center. So ang ginawa po niya kasi doon, ito pang TRC, no, na-release sa kanila ang 2.7 million pesos na nagbumula dyan sa 3 million pesos. So tong TRC ang supposed to be implementing agency, no? So 2.7 out of 3 million napapuntar po rito sa PSDFF-FI na isa sa mga bogus companies ni Napoles. Yung mga questionable yung mga dokumento, yung mga compliance paper nila. So isa yan sa naging daluyan, naging conduit ng PDAF ng pondo ng mga ng ilang mga mambabatas natin, kabilang na si Biason. Kasi gusto niya merong livelihood program no? At ang binigyan niya ng budget para diyan, pinagkatiwalaan niya sa 2.7 million, ito pong TRC, Technology Resource Center, na kung saan po ang namumuno diyan ay si Cunanan. Sino po ba si Cunanan? Ito po yung official din, tapos nasangkot din sa Pogo. Lumitaw ang pangalan niya sa investigation sa Senado. Nito ni Risa Ontiveros. Okay, the courts, tauhan yan dati ni Gloria Arroyo raw yan si Cunanan, Kapampangan yan. Alam ko, attorney yan Attorney tayo na disbar. Basta, may title dati yan. The court cited questionable transactions and fake liquidation documents for projects that were not implemented. So ghost project po ang nangyaring ito. Okay, ghost project po ito. Peke yung liquidation para sa peking proyekto. Kaya nga sabi, were not implemented. Now, it said Biason's claim that his signature in the liquidation documents was forged. Sabi niya, hindi ko pirma yan. Sabi niya. Pero take note, kanya kasi yung pondo Kay PBBM kasi, hindi dumating sa kanya yung pondo. Hindi niya nahawakan yun nung i-release. Ito naman, hindi naman po niya nahawakan ng pondo. Kundi nangyari, naipa-release doon po sa TRC papunta. Tapos mula kay TRC, napunta na ron sa organisasyon ni Napoles. Okay, sabi rito, does not excuse him from his duty to ensure proper liquidation of the funds. So yun yung failure niya, na hindi niya po nasiguro na tama yung liquidation, maayos. It further noted that his failure to take interest in the project's liquidation, his nonchalance in its full implementation made it easy for anomalies to occur. Ibig sabihin, siya po ay nagtiwala ng todo-todo sa TRC. Na hindi niya na natingnan, nag-liquidate ba kayo? Ano yung liquidation nyo? Teka, napapirma nyo ba ako? Yun yung kanyang naging problema rito. Yung sobrang tiwala. And like what I mentioned, yan pong TRC na yan, sikat yan ng mga bandang early 2010. Sikat yan nun. Ito pa, Cunanan and Lacsamana were convicted for gross inexcusable negligence. Yan. So etong si Lacsamana, ang posisyon nito, siya yung yung deputy, hindi pala, siya yung group manager ng corporate support services. Okay? Si Maria Rosalinda Lacsamana. Yan ang kanyang pangalan. Ito naman pong si Cunanan or si Dennis, siya po ang Deputy Director General ng
Technology Resource Center or ng TRC. Yan po yung mga naging papel nila doon. At nahatulan din po sila. Ano ba nangyari pa? Ito pa. The court found, napatunayan daw ng korte na itong si Cunanan, si Dennis, bilang TRC Deputy Director General, ay lumagda sa disbursement na nagkakahalaga ng 2.4 million as necessary, kinakailangan, naaayon sa batas, and incurred under my direct supervision. Yan si Cunanan. Okay? So kaya daw po na-trigger yung pag-release ng pera mula sa TRC papunta ng PDSFI. Ang tanong, kanina pa natin pinag-uusapan to, may papel ba si Biazon? Wala po. Okay, si Cunanan na ang gumagalaw rito. At saka si excuse me, Laksamana. Sabi rito, Laksamana as a TRC's Group Manager and Legislative Liaison Officer, recommended, siya yung nagrekomenda na ilabas nyo na, i-release nyo na yung pondo dyan sa PDSFI ni Napoles. Naglabas siya ng memorandum. Now, sabi rito, Napoles and De Leon were convicted for creating spurious liquidation documents that lead to the funds ending up under Napoles control. Diba? So dito sa una kanina, ano po ang nangyari roon? Ang sabi diyan, the court cited questionable transactions and fake liquidation documents kasi ang gumawa po nito ay ito pong si Napoles at etong si De Leon. Okay? Sino ba tong lintik na De Leon na ito? Ito pong si De Leon, ang pangalan po nito ay siya po yung presidente ng PSDFI. No, siya yung presidente niyan. Evelyn De Leon ang kanyang pangalan. PDFSI kumbaga siya yung siya yung Alipores ni Napoles. Alipores Napoles. Nag-J ba? Now, sabi rito, sila'y nasintensyahan ng 6. Ito si Biazon, si Cunanan, si Laksamana, Napoles, De Leon. So nahatulan sila ng 6 na taong pagkakabilanggo. Katulad kay Herbert Bautista, di ba? Si Bistek, 6 na taon din sa kasong graft. While Napoles and De Leon were ordered to pay the government 2.7 million pesos that was illegally disbursed to them. So i-reimburse nyo raw yung gobyerno. Yan ang hatol sa kanila. Etong si Biazon, ang hatol ay pagkakulong. Ang problema, kapag naging final and executory yan, ay ito po yung parusa na merong kaakibat na tinatawag na moral turpitude. So mayroon po itong perpetual disqualification bilang epekto rito. Dapat ang nagaganyan si Jinggoy. Di ba? Kasi kay Jinggoy, ito ang liwaliwanag rito. Tingnan nyo, hinatulan siya. Wala siyang participation na ginawa base rin sa binasa natin na galing sa korte. Si Cunanan, ang pinaka-manager ng TRC's group, siya yung nagpalabas ng pera papunta doon sa PDSFI ni Napoles na pinamumunuan nito ni De Leon. Diba? Tapos itong si Laksamana na taga TRC din at siya po ay isa sa mga manager tapos liaison officer, nirekomenda niya. Na-release tuloy yung pera. Ang tanong, anong papel ni Biazon? Wali. Ano naging kasalanan ni Biazon? Nagtiwala kasi legit ang TRC. Legit naman talaga yung TRC. Legit entity yan. Maganda yung record yan dati. Kaya lang kapag ka sabi nga alam niyo yung kasabihang Pilipino, nakahoy mang babad sa tubig. Di ba? Ibig sabihin, babad na babad sa tubig yung kahoy. Kapag naidarang
no, na ibabad sa apoy ay sapilitang magdirikit din. Ibig sabihin, kahit yan po'y basang-basa, pag nadikit yan sa apoy, masusunog din yan. Oh, ibig sabihin, lalamunin din ng sistema. Diba? Ano yung problema rito ni Biason eh? Tiwala na, okay si TRC, aabangan ko na lang yung report, yung completion report para mai-announce na sa mga tao rito na meron na kaming livelihood program bonggang-bongga. Ang problema, hindi niya alam na mekos-mekos na yung pera. Sa graft charges po, yung pagpapabaya, yung sinadyang kapabayaan, nagko-constitute po yan ng graft. Ito hindi naman niya sinadya eh. Nandun yung tiwala eh. Oh. Etong si Cunanan, paulit-ulit yan ang nahahatulan. Kasi modus ang ginagawa nila nito ni Napoles. Si Napoles nagbubuno sa kulungan yung anak niya bonggang-bongga, di ba? Yun ang nag-enjoy ng mga nakurakot niyan. Ngayon, eto pa yung nakalkal ko. Di ba? Janet Napoles. Ayun, 1992 yan. Oh. Nahuli siya. Eto po, si Cunanan. Yung former TLRC executive. Siya rin yung nasangkot na naman doon sa Pogo. Ang Porac Pogo yata yun. Ito yung post noon, yung sabi rito, Sandigan Bayan clears Muntinlupa Mayor Biason of bribery charge. Isa-isa kasi yan eh. Pero nung nakaraan naman, nung pagkakababa ng hatol, wala lang. Parang, okay, I'm used to it. O dinedma na lang niya kahit masama loob. Dumiretso siya ron sa mga public appearance niya. Ito, namigay ng libreng gamot, yan sa mga senior citizen. Mga naging laman din siya ng balita eh. So GMA News yan eh. Ito naman, Veritas. Yan, PH. Ito naman ang DZRJ. Lahat po yan, pinanood ko yan. No. Tanalkal ko to. Muntinlupa launches free medicine delivery for bedridden. Diba? Yung gamot, dadalhin doon sa bahay ng may sakit. Natural bedridden, di na makakabili, di makakalakad. Diba? So, idadalhin sa kanila yung gamot. Yan yung isa sa mga project niya. Tuloy-tuloy na ginagampanan. Ito pa, Muntinlupa LGU to launch free medicine delivery for bedridden elderly residents. Yan yung mga galaw niya. At dito po ko mga kababayan, lalong nagka-interest na basahin, kalkalin ano ang impact ng nangyari sa kanya sa mga mamamayan. Ito yung mga post doon. Ayan, sabi ni, ito same day, 5 days, ganyan. While the case is serious and being handled through the proper legal process, it is important to remember that kind of leader he has consistently shown himself to be. Mayor Rafi has always led with compassion, putting the needs of the community first. His clear goal-driven, blah, blah, blah. Puro maganda sinasabi sa kanya eh. Ito rin, wow, pati si Mayor Biason, nung bago mag-eleksyon, si Vico daw, corrupt ngayon. Si Biason naman. Sige, ubusin nyo yung matitino. May isa. Corrupt politicians did not fear about the verdict because they know the legal procedures, how to get away with it, bribe money. Ay, ito ayaw mo ang kontra siya kay Ito isa naman, si Mayor Biason pa talaga, anak yan ng isang matinong sundalo. Yun na nga, yung dating senador, Biason. Matino rin ang anak. Di lahat ng nasa pwesto pare-pareho. Huwag niyo sabay-sabayin. Diba? Kung sino pa yung gumagawa, sila pa yung sinisiraan. Si Vico, si Biazon, mga may record ng maayos sa pamumuno, pero ginagawa ng issue. Yung matitino inaakusahan ngayon, si Vico doon sa City Hall nila. Diba? Ito naman si Biazon na nahimik, tinitira din. Isa naman, I don't believe the accusations
from Senator Biazon, who was the boss of my late husband in the Marine Corps. There was no doubt they served the country well and Muntinlupa well. And Mayor Biazon has been a good leader with integrity through the years. This was during the Napolis PDAP scam. His name was included in the beneficiaries of projects. Okay, ang tanong, bakit po sila nagkaroon ng PDAP? Nung time na yan kasi, hindi pa po dinideklara na unconstitutional. Ang mga kongresista natin, gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng pera through pork barrel. Kaya lang, pangit tawagin ng pork barrel. So ginawa nila ngayon, ginamit nila acronym yung PDAP eh. Kaya lang yan na nga po, nung pumapel na dyan, nanggagapang na itong sila Napoles. So si TLRC, meron pala siyang connivance. Diba? So kausap lang rito ni Biazon, si Cunanan ng TLRC. Inang tong mga grabe Tapos tinitira siya ng mga kalaban niya. Hinatulan ng guilty na Sandigan Bayan sa kasong graft. Pero nakakatawa yung sagot yung kanyang tanong ni Batang Munti TV. Ano ang kaso ni Mayor Raffy Biazon? Ang kaso ay nagugat sa di umanong koneksyon niya sa NGO ni Janet Lim Napoles noong 2013, blah blah blah. Nadeklara ng unconstitutional ito. Ano ang hatol ng Sandigan Bayan? Guilty sa kasong graft at naguugat sa maling paggamit ng 3 milyong piso na pera ng taong bayan. 2.7 lang pinag-uusapan kaya. Ito ang di umano'y na ilaan para sa isang barangay livelihood project noong congressman pa lang siya. Kaya lang kinangkong nila Napoles. Diba? Makukulong ba siya? Hindi po siya makukulong. Kasi may apila pa yan eh. Diba? Yun ang pwede niyang gawin. Hindi naman niya kailangan kumuha ng TRO. Hindi naman niya kailangan yun. Kapag nakaapila ka, diba? Tapos naka-bail ka naman. O originally hindi ka naman pinag-bail kasi nakita nilang mahina ang ebidensya laban sa'yo. Diba? So pwedeng di ka na mag-bail. Depende kasi yan eh. O kaya naman kung mag-bail ka, hindi naman paulit-ulit ang pag-bail, paisahan yan hanggang dumating yung desisyon ng Korte Suprema. So, may troll pa. Si Flat Chick. So, tinignan ko ngayon. Meron isa kasi bumabanat sa kanya dyan, yung Tayambari. Asan na yun? Ay, wala. Meron isa dyan, si Tayambari. Etong si Tayambari, isa po ito sa kabataan na pumunta ng Korte Suprema at hinihingi na utusan ang mga senador natin tungkol dyan sa impeachment na ituloy nyo yan, harapin nyo na yan. Yan po si Barry Tayam. Okay? So, sa yan Las Piñas yan si Barry Tayam. Ayan mukhang magiging mayor agad si Fanny Tives. Ganda niya ni Fanny Tives Vice Mayor. Bata rin. Nanalo siya, Vice Mayor. Ito si Raffy Biazon. Tingnan nyo, parang Belmonte lang ng Quezon City, walang nagtatangkan lumaban. Diba? Pag maayos ang pamumuno mo, walang magtatangkang mag-challenge sa'yo. Or else, di ba, nagtatapo ng pera yan sa kampanya. Ano yan, nagulat talaga ako dito. Ha? Pati siya. Sabi ko. Yeah, thank you. It's a Priority Development Assistance Fund. Yan. Ay, nako, my God. Kawawa naman. Diba? Sana ako, dalangin ko lang, total, buo naman ang tiwala ng mga taga-Muntinlupa sa kanya. Diba? At tawalan talaga ako rito kay Barry. Nakinalaban si Cynthia. Ayun, talo sila pare-pareho. Isa rin ito sa nagpapakilala. Nag-iingay gaya ni Ellie na naging congressman na ngayon. May vlogger na kamukha to Sabihin nyo nga sa akin sino kamukha niyang vlogger.